Ito ba ang plano ninyo para sa kumpanya? Ganito ba ninyo lolokohin ang mapapangasawa ng may-ari ng Junsheng? Pagkaalis ng boss para sa business trip sa ibang bansa, ang bagong intern ay nag-aangking buntis siya sa anak ng boss at nagsimulang maghari-harian. Espesyal na asistente Jang. Habang nasa business trip ako ng ilang araw na ito, ipinagkakatiwala ko na sa iyo ang pamamahala ng kumpanya. Babalik din ako pagkalipas ng 3 araw sa ganap na alas 5 ng hapon. Sa oras na iyon, may mahalagang bagay akong sasabihin sa iyo. Jiang Zhaozhao, pagbalik ko mula sa business trip, magpo-propose na ako sa iyo. Papayag ka ba sa akin? Espesyal na asistente Jiang, si Lin Yinuo, ay nag-aangking buntis siya sa anak ng boss. Ngayon ay nagpapatupad na siya ng sarili niyang mga patakaran sa mga empleyado. Pakiusapan mo muna si Presidente Liu na maghintay. Bilisan mong pumunta sa opisina ng presidente. Babalik na ang boss ngayong araw mula sa business trip. Ano ba itong ginagawa niya? 3 araw pa lang siyang pumapasok pero naglalakas loob na siyang magtakda ng mga panuntunan sa amin. Espesyal na asistente Jiang, huli ka na sa unang pulong ko. May respeto ka pa ba sa akin bilang mapapangasawa ng may-ari? Kagagaling ko lang sa isang meeting kasama ang kliyente. Manahimik ka. Ang iyong bonus para sa buwang ito ay wala na. Dahil nandito na ang lahat, mayroon akong ipapahayag. Simula sa araw na ito, ang aking mga patakaran ang dapat masunod. Ang dinadala ko sa sinapupunan ko ay anak ng boss nyo. Una, simula ngayong araw, ang lahat ng babaeng empleyado sa kumpanya ay bawal mag-makeup at bawal magpabango. Pero wala naman pong ganoong patakaran ang kumpanya dati. Tumahimik ka. Ngayon ay meron na. Huwag nyo isiping dahil buntis ako, ay makakaakyat na kayo sa kama ng asawa ko. Pangalawa, bawal ang amoy ng pagkain sa loob ng kumpanya. Simula ngayon, bawal nang kumain ang lahat ng empleyado sa loob ng opisina. Paano pa kami makakapagtrabaho kung hindi kami kakain? Tama. Tao rin naman ang mga empleyado. Tumahimik ka. Ang mga empleyadong ito ba ay mas mahalaga pa kaysa sa dinadala kong tagapagmana? Sagutin niyo ako. Yinuo, ako, Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang tawagin ako sa pangalan ko? Simula ngayon, ang lahat ay kailangang tawagin akong Madam Boss. titiisin ko na lang. Mahirap maghanap ng trabaho sa panahon ngayon, lalo na't may sweldong 400,000 piso at 4 na araw lang ang pasok sa isang linggo. Sayang naman kung mawawala pa ito. Opo. Damn boss. Sino pa ang hindi kontento? Pwedeng humarap sa akin? Mabuti, makinig kayong lahat ng mabuti. Pangatlo, simula ngayong araw, ang lahat sa kumpanyang ito, mula manager hanggang sa tagapaglinis, ay kailangang pagsilbihan ako ng maayos, pati na ang dinadala kong tagapagmana. Simula ngayon sa kumpanyang ito, bawal nang magbukas ng aircon ng kahit na sino. Ang panlabas na unit ng aircon na ito ay nakakaabala sa dinadala kong anak habang nakikinig ng prenatal music. Sige na, kung wala na kayong sasabihin, magsibalik na kayo sa inyong mga pwesto. Jiang Zhaozhao, manatili ka rito. Ako? Nabalitaan ko na schoolmate ka raw ng asawa ko at agad na nagpumilit maging espesyal na assistant niya pagka-graduate. Baka naman may lihim kayong relasyon. Pagkalabas pa lang ng eskwelahan ay nagpumilit ng maging espesyal na asistente niya. Mayroon ba kayong bawal na relasyon? Wala po. Wala. Madam, huwag po kayong mag-isip ng ganyan. Tinulungan lang po ako ng boss. Madalas ay nagtitimpla lang ng tsaa at nag-aayos ng mga dokumento. Ganoon ba? Sabi ko na nga ba, sa itsura mong iyan na parang laging Biyernes Santo.
Hindi ka papatulan ng asawa ko. Halika rito. Masahihin mo ang mga binti ko. Kasalanan niyo itong lahat. Pinapastress niyo ako masyado. Buntis ako at nakatayo ng matagal kaya nangangalay na ang mga binti ko. Napapagod na tuloy ang pinakamamahal kong anak. Napapagod na tuloy ang pinakamamahal niyang anak. Madam, tingnan niyo po. Ayos na po ba ang ganitong diin? Masyadong malakas. Dahan-dahan lang. Sa totoo lang, hindi ko naman gustong pahirapan kayo. Pero sabi ng asawa ko na kung hindi ko itatama ang mga patakaran ngayon, sino pa ang makikinig sa akin? Sa kumpanya balang araw? Kayong mga taong ito, umaasa lang kayo sa maliit niyong sweldo. Kaya kung ano ang ipagawa sa inyo, dapat niyo itong gawin. Hindi ba? Ano? At may mali ba sa sinabi ko? Wala po, tama po kayo. Tama po ang lahat ng sinabi niyo, madam. Ano ba naman ang panlasa ni boss? Parang gutom na gutom siya, kahit ano pinapatulan niya. Tama na. Nauuhaw ako. Kumuha ka ng isang basong orange juice para sa akin. Tandaan mo. Gusto ko. Iyong piga kamay. Sige po. Madam, heto na po ang orange juice. Hala, sino ang gumamit ng antigong ito? Para gawing flower vase? Ang negosyo sa Haicheng Resort ay pinag-aagawan ng maraming grupo. Kung hindi maaasahan ng impormasyon, ang magiging lugi ng ating grupo. Huwag po kayong mag-alala. Mahilig mangolekta ng mga antigo si Presidente Liu ng resort at ito ay isang eksklusibong balita. Ibibigay ko ang plorong ito kay Presidente Liu para mas madaling mapag-usapan ang negosyong ito. Mabuti na lang. Jiang Zhao Zhao. Jiang Zhao Zhao. Paano ka naging special assistant? Kahit flower vase man lang, hindi mo mahawakan ng maayos. Dinadala ko ang anak ng boss mo sa sinapupunan ko ngayon. Paano kung mapahamak ang batang ito? Ang antigong flower vase na ito ay binili ng boss para ibigay kay Presidente Liu. Napakahalaga nito. Isang hamak na florera lang naman iyan. Mas mahalaga ba iyan kaysa sa dinadala ko? Ngayon, ang trabaho mo ay pagsilbihan ako ng mabuti. Naintindihan mo? Ang mga buntis, hindi pwedeng uminom ng juice na may pangkulay. Kumuha ka ng ibang maiinom para sa akin. Pasensya na po, madam. Bagong piga naman po itong orange juice. Wala akong pakialam. Palitan mo iyan ngayon din. Pero naghihintay na po si Presidente Liu sa conference room para sa flower vase. Ngayong basag na ang florera. Madam, isipin niyo na lang po kung paano kayo magpapaliwanag sa boss. Kahit maliit na bagay lang, magsusumbong ka pa talaga. O, dalhin mo na lang ang florerang iyan kay Presidente Liu. Lokohin mo na lang siya ng kaunti, hindi ba? Masusunod po, madam. Kung ano ang sabihin niyo, iyon ang masusunod. Bakit ba sobrang init naman yata ngayon? Kahit ang computer, naghang na dahil sa init. Ano bang pinuputok ng mga butsi nyo? Binaliwala nyo lang ba ang mga sinabi ko? Itigil nyo iyan. Tumigil kayong lahat. Ayaw kong buksan ang aircon. Dahil masyadong maingay ang tunog sa labas. Pero kayo naman, gumagamit pa kayo ng bulok na bentilador. At gumagawa ng ganitong ingay. Sinasadya nyo ba akong kalabanin? Madam, huwag niyo silang sisihin. Sadyang sobrang init lang talaga ng panahon ngayon. Manahimik ka. Mrs., hindi naman nila kasalanan iyon.
Masyado lang talagang mainit ang panahon ngayon. Manahimik ka. Ako ang asawa ng may-ari. Isang hamak na special assistant ka lang. Alamin mo kung para kanino ka nagtatrabaho. Ano? Hindi mo sila masisisi, kaya ako ang sinisisi mo? Ikaw? Dala-dala niya ang anak ng boss sa sinapupunan niya. Magtiis ka muna. Jiang Zhao, magtiis ka lang at lilipas din ito. Ikaw. Pati na rin kayong dalawa. Lumabag kayo sa patakaran kaya kakaltasan ko kayo ng 4,000 piso bawat isa mula sa sahod. Mrs., nagpapaypay lang naman ako. Nagpapaypay? Iyon din ay hangin ng kumpanya? Basta't gumamit ng hangin ng kumpanya, ay kailangang magbayad. Mrs., baka naman po pwedeng pagbigyan nyo na kami sa pagkakataong ito. Nagbabayad po ako ng utang sa bahay buwan-buwan. Ang sahod ko para sa buwang ito ay wala pa sa aking kamay. Wala na po talaga akong pera. Walang pera. E di sa sahod mo. Sa susunod na buwan ikakaltas iyan. Hindi kita sinisante. Ituring mo na lang nakabaitan ko iyon at nagagawa mo pang makipagtawaran sa akin. Mrs., huminahon po kayo. Wala po talagang patakaran ang kumpanya na nagpapataw ng multa sa pagpapaypay. Ikaw ay dapat ding multahan. Kahit man lang, 24,000 piso. Ang bagay na ito ay dapat mo sanang inayos ng maaga. Kapabayaan sa trabaho. Kaya dapat kang managot. 24,000 piso? Bakit naman po? 32,000 piso. Hindi ano po kasi. 40,000 piso. Nakakasawa na talaga. Anong klase siyang tao? Ang perang ito ay ibawas niyo na lang lahat sa sahod ko at huwag niyo na silang parusahan. Sige. Ang makapag-ambag sa kumpanya ay isang malaking karangalan para sa iyo. Napakatalino niyo talaga, ma'am. Sabi ko na nga ba, ang kumpanya ay parang sarili kong tahanan at nasa ating lahat ang pagtitipid ng resources. Mahigit 40 degree lang naman sa labas ngayon. Bakit parang hindi niyo na agad matiis ang init? Nakaset sa 16 na degree ang aircon sa opisina ng CEO, kaya paano ka naman maiinitan sa 40 degree na panahon na iyan? Sa lakas ng malamig na hanging dala mo pagtakbo rito kanina, akala ko tuloy may penguin na dumating galing sa Antarctica. Ma'am, uminom muna kayo ng tubig at magpahinga pagkatapos ng lahat ng sinabi niyo. Ang ganitong espesyal na asistente ay dapat nakatulad mo lang. Hindi ko rin alam kung ano ang iniisip ng asawa ko at pinili pa niya ang katulad ni Jiang Zhao. Nakakatawa, parang sinasabi mong nakuha ko ito sa palusot. Mula sa pagiging intern hanggang sa maging espesyal na asistente, alin sa mga ito ang hindi ko pinaghirapan ng mag-isa? Tama na, dalhin mo ang basag na botelyang ito kay Presidente Liu at pagbalik mo ay pumunta ka sa opisina ng Presidente para hanapin ako. Alis. 2:00 pa lang. Kailan pa kaya matatapos ang ganitong buhay? Presidente Liu, kumalma po kayo. Mukha ba akong tanga sa tingin nyo, ha? Ang florerang nagkakahalaga ng daan-daang milyong piso ay basta na lang binasag. Sa tingin ko, ay wala kayong kahit katiting na sinseridad. Presidente Liu, nagsasabi po ako ng totoo. Maaari po kayong maghintay sa pagbabalik ng aming amo. Ang kikitain sa proyektong ito ay maaari pa nating pag-usapan. Jiang Zhao, bakit hindi mo pa ito naaayos? Hindi ba't isa lang naman itong basag na florera? Kailangan ba talagang magpaliwanag sa kanya ng matagal? Mrs., ang proyekto sa resort ay nakasalalay pa kay Presidente Liu. Para sa mga taong mapili na katulad niya, ang Junsheng, ay wala ring balak na makipagtulungan sa kanya. Espesyal na asistente Jiang, dahil dyan, sa tingin ko ay wala na ring saysay na hintayin ang pagbabalik ng inyong amo. Hemp. Tama na, huwag mo nang tingnan. Nagugutom na ang pinagbubuntis kong tagapagmana. Ipagbili mo ako ng makakain. Ganito na lang. Gusto kong kumain ng butter crab doon sa bandang silangan ng lungsod. Gusto ko rin ng sashimi mula sa bandang kanluran ng lungsod. Espesyal na asistente Jiang. Sa loob ng 1 oras na ito, ay mabibili mo naman lahat, di ba? Ma'am, ang layo ng silangan at kanluran ng lungsod ay 2 oras. Si espesyal na asistente Jiang sa loob ng 1 oras ay baka hindi na makabalik. Oh, tama ka naman. Bakit? Dahil ba nakikita mong maganda si espesyal na asistente Jiang? At naakit ka sa malanding babaeng ito, kaya mo siya ipinagtatanggol? Espesyal na asistente Jiang, sa loob ng 1 oras na ito, ay makakabalik ka naman, di ba? Kaya ko. Ikaw
At ikaw rin. Pumunta kayo sa opisina ko. Espesyal na asistente Jiang, sira ang server ngayon, nagrereklamo ang mga kliyente at kailangan ko itong ayusin. Ngayon na. Huo Jinghuai, anong klaseng walang hiyang girlfriend ba ang nahanap mo? Huo Jinghuai, anong klaseng gago bang kasintahan ang nahanap mo? Hello? Ang numerong iyong tinatawagan ay hindi maabot sa kasalukuyan. Nakalimutan ko. Alas 5 pa ng hapon darating ang boss sa opisina. Ginang, ito na po ang hiling ninyong buttered crab at sashimi. Espesyal na asistente Jiang. Mag-aalas 5 na bago mo ito na ibalik. Ang bilis ng pagtatrabaho mo ay talaga namang napakabagal. Kahit ang mga katulad ni Presidente Liu ay hindi mo kayang ayusin, bakit ka pa ba itinitira ng kumpanya? Tama po ang inyong pangaral, Ginang. Mag-iingat na po ako sa susunod. Ano namang mapapala sa puro salita lang? Kailangan mong matuto ng leksyon. Xiao Wang, ano sa tingin mo ang dapat gawin? Siyempre, dapat na siyang sibakin sa trabaho. Tagapamahalawang. Mabuti pang pag-isipan mong maigi ang sinasabi mo. Tama ka. Pero, dahil pinagpaguran mong ibili ang anak ko, balatan mo para sa akin itong buttered crab? At baka, maging maawain ako at patawarin ka. Ginang, allergic po ako sa seafood. Maaari ko itong ikamatay kapag lumala. Huwag mo akong lokohin. Wala pa akong nakikitang namamatay sa allergy. Ginang, alam naman ng lahat. Ipakabuksan nyo na lang ito kay tagapamahalawang. Alis na po ako. Aray, ang sakit ng tiyan ko. Maupo ka muna dali. Kainin mo ito sa harap ko. Wala pa akong nakikitang namamatay sa allergy. Ginang, nagawa mo pang iluwa ang ibinigay sa'yo? Ibinigay na ang respeto sa'yo, pero tinanggihan mo pa. Ayoko. Talagang ayaw mong tanggapin ang kabutihang loob ko, ha? Gusto mong maging alipin sa sarili mong kagustuhan? Kaya sige, magpakamatay ka sa pagkain para ipakita sa amo mo. At ikaw naman, paulit-ulit mong sinasabi ang tungkol sa batang Maharlika. Tumaytrono ba ang pamilya mo na kailangang mamanahin? Jiang Zhao Zhao, tapos ka na. Hintayin mong bumalik ang asawa ko at makikita mo kung paano kanya leleksyonan. Sige, maghihintay ako. Zhao Zhao, narinig naming lahat. Espesyal na asistente Jiang, Ang galing. ang husay niya talaga. Xiao Jiang, anong nangyayari sa iyo? Wala ito. Medyo sumasakit lang ang sikmura ko. Xiao Jiang, hindi ka ba kumain? Kasalanan ito ni Lin Yinuo. Ayaw niya kaming pakainin dito sa kumpanya. Lalabas na sana kami para kumain. Pero sabi niya, kapag hindi kami nakapagtrabaho ng 8 oras, kalahati lang ang sahod namin. Kaya pinilit kaming wag na lang. Mag-break sa tanghalian para magtrabaho. Hindi ba ayaw niyang pakainin tayo ng mga ganito? Kung ganoon, pipili tayo ng mga pagkain na may matapang na amoy. Sinong kumakain ng instant noodles? Hindi ba ninyo alam na buntis ako at hindi ko kayang amuyin ang instant noodles? Sinusuway nyo na ba ako? Jiang Zhao Zhao, ang tapang ng amoy ng instant noodles na ito, nababaliw ka na ba? Ano? Ikaw lang ba talaga ang gustong maging pasaway? At sadyang kumontra sa akin? Lin Yinuo, matagal na kitang pinagtititiyagaan. Inaabuso mo ang kapangyarihan mo dahil lang sa asawa ka ng boss. Ngayon ay talagang kakalabanin na kita. Hindi ba ayaw mo ng matapang na amoy ng instant noodles? Meron din ako. Ritong luos si Fen. Gusto mo bang tikman? Jiang Zhao Zhao, sumusobra ka na. Ipapakita ko sa iyo ang instant noodles na yan. Pinagtimpla kita ng noodles. Pinapakain ko kayo.
Masyado ka kasing mapagkawang gawa. Kinakalaban mo talaga ako. Talaga namang... Makinig kayong lahat, simula sa araw na ito. Si tagapamahalawang na ang papalit kay Jiang Zhaozhao bilang espesyal na asistente. Jiang Zhaozhao, ikaw ay si Sante na. Ikaw, Espesyal na asistente Jiang. Magtiis ka muna ng kaunti. Malapit nang bumalik ang boss. Tandaan mo, buntis siya sa anak ng boss. bakit hindi pa alas 5? Sinasabi ko sa inyo, sinumang maglakas loob na buwisitin ako ay magiging katulad niya, nalalayas dito. Malapit na ang alas 5, magpo-propose na ako kay Zhao Zhao mamaya. At hindi ko alam kung papayag ba siya. Hello Zhao Zhao, anong problema? Huo Jinghuai, anong klaseng basura ba itong kinuha mo? Siguradong malulugi ang kumpanya dahil sa kanya. Sinasabi ko sa iyo, ayoko na, magbibitiw na ako. Binata pa ako? Bakit mo ako binigyan ng asawa? Ano bang ibig mong sabihin? Jiang Zhao Zhao, linawin mo ang sinasabi mo. Wala kang girlfriend? Pero may babaeng malaki na ang tiyan na pumunta rito sa kumpanya para hanapin ka, tapos sasabihin mong wala kang girlfriend? Lahat ng schedule ng trabaho ko ay ikaw ang nag-aayos. Hindi mo ba alam kung may babae ako o wala? Lin Yinuo, ang lakas ng loob mo na magpanggap na asawa ng amo. Hahaha, alam mo ba ang sinasabi mo? Ang dinadala ko ay anak ng amo nyo. Kapag may nangyaring masama, hindi mo kayang magbayad kahit buhay mo pa. Zhao Wen, buksan mo ang aircon. Xiao Zhang, mag-order ka na ng pagkain. Bakit hindi ka pa umaalis? Tingnan natin kung sinong mangahas. Buntis ako sa anak ng amo nyo. Ako ang tunay na asawa ng boss. Sino mang sumunod kay Jiang Zhaozhao, tatanggalin ko kayo sa trabaho ngayon din. Pwede ko ring sabihing ako ang asawa ng boss. Hindi dahil sa sinabi mo lang ay dapat na kaming maniwala. Nasaan ang ebidensya? Ito. Sapat na ba itong ebidensyang kailangan mo? Siya nga ang nanay ng boss natin. Zhao Zhao, hindi ba't sabi mo walang asawa ang boss? Baka naman edit lang ang litratong ito? Hello, tita. Ako po ito si Yinuo. Namimiss ko na po kayo. Ginoo? Kamusta ka na? Dapat mong damihan ng sustansya dahil buntis ka. Pumunta ka rito sa bahay kapag may oras ka. Paglulutuan kita ng sabaw. Sige po, tita. May bigla lang po akong kailangang asikasuhin, kaya ibababa ko na po muna ito. Bye-bye po. Ngayon, naniniwala na ba kayong ako ang girlfriend ng boss nyo? Niloloko ba ako ni Huo Jinghuai? Ano? Nagsisisi ka na? Iniisip mo ba kung paano luluhod at magmamakaawa sa akin? Pero huli na dahil tanggal ka na sa trabaho. Sa kumpanya ng asawa ko, hindi namin papayagang manatili ang basurang gaya mo. Hindi mo na kailangang magtanggal. Dahil aalis na ako. Nakita nyo na ba? Iyan ang mangyayari kapag kinalaban nyo ako. Sinumang hindi sumunod ng maayos, lumayas na rin kayo gaya niya. Espesyal na asistente Jiang. Espesyal na asistente Jiang. May masamang balita. Sabi ni Presidente Liu ay makikipagtulungan siya sa kumpanyang Lijing na mortal na kaaway ng Junsheng at ngayon ay nanggugulo ang mga tao mula sa Lijing sa front desk. Sige, pupunta na ako riyan. Sandali lang. Jiang Zhaozhao, wala kang silbi. Kahit ang mga gawain ni Presidente Liu ay hindi mo maayos, ano pa ba ang kaya mong gawin? Dahil nag-resign ka na rin lang naman, lumayas ka na agad. Sa panig ng Lijing, ako mismo ang mag-aasikaso. Ang hinahanap ko ay si espesyal na asistente Jiang. Sino ka ba? Siya ang asawa ng ating boss. Asawa ng boss ha? Ang proyektong isinasagawa ng kumpanya nyo ay nakakaapekto sa pag-unlad ng Lijing Resort, kaya ngayon, pakiusap na itigil nyo na agad ang trabaho. Walang kwenta iyang Lijing niyo? Akala nyo ba ay kung sino na kayo dahil katuwang nyo si Presidente Liu? Kung anong oras namin gustong magtrabaho,
ay doon kami magtatrabaho. Wala kang pakialam kahit pa madaling araw kami gumawa. Ngayon, ang katuwang na kumpanya para sa resort ni Presidente Liu ay ang aming Lijing, kaya dapat lang na unahin ang kapakanan ng resort. Huwag mo akong takutin. Hinding-hindi ko ititigil ang trabaho. Tingnan natin kung ano ang magagawa mo. Kung ganoon ay wasaki ng Junsheng. Espesyal na asistente Jiang? Bakit po kayo narito? Nag-resign na ako. Kung ganoon, espesyal na asistente Jiang, gusto niyo bang lumipat sa Lijing? Talagang pinag-aagawan niyo pa ang walang silbi na iyan? Mukhang ang kumpanya niyo ay wala ring mata para makakita. Dahil sa kanya, kaya siya nag-resign. Opo. Maraming salamat po sa inyong kabutihan. May utang na loob ako sa boss ng Junsheng. Hindi ako pupunta sa kalaban ng Junsheng. Pasensya na po. Bilang kapwa na sa industriya, payo ko lang sa iyo na ang konstruksyon ng Junsheng ay makatarungan at legal. At saka ang proyekto ng resort ay hindi pa formal na nakakapirma ng kontrata sa Lijing. Masyado kayong nagpapasikat sa ginagawa nyo. Baka makarating iyan kay Presidente Liu. Ang sikat ay madaling mapansin at magkaroon ng gulo. Maraming salamat, espesyal na asistente Jiang. Aalis na kami ngayon din. Tara na! Ano ba ang sinabi sa kanila ng Jiang Zhaozhao na babaeng iyon? Bakit sila umalis agad? Siguradong natakot sila sa aura niyo, madam. Kaya naging duwag na sila. Sa bagay, ano ba ang magagawa ng walang silbing iyon? Zhao Zhao, ano ba talaga ang nangyari rito kay Presidente Liu? Pag mo akong tanungin, Huo Jinghuai, at may lakas ka pa ng loob na tawagan ako? Zhao, bakit ka lumabas na may dalang mga kahon? Tita, bakit po kayo nandito? Pumunta ako rito sa kumpanya para sa ilang gawain at nagkataong hinahanap kita. Kayo po, ay maaari ng direktang pumunta kay tagapamahalawang. Naibigay ko na sa kanya ang lahat ng tungkol sa trabaho ko. Ako, ay tinanggal na sa trabaho. Ano? Ang pasaway na si Huo Jinghuai, nagawa kanyang sibakin? Tatawagan ko siya ngayon din para itanong iyan. Hindi po siya, kundi ang girlfriend niya ang nagtanggal sa akin. Girlfriend? Hindi pa nga siya umaamin sa kahit sinong babae. Kaya saan naman nanggaling ang girlfriend na iyan? Hindi siya. Ang girlfriend niya ang nag-alis sa akin sa trabaho. Sabi sa akin ni Jinghuai na magtatapat siya kay Zhao Zhao ngayong araw. Nagkamali ba ako ng dinig? Zhao Zhao, huwag kang mag-alala. Magmemensahe ako sa kanya mamaya para magtanong. Maghintay ka muna sa loob ng kotse. Pupunta lang ako sa opisina para asikasuhin ang ilang bagay. Halika. Lanlan Xiaowan, ang kumpanya ng asawa ko, ay nandito mismo sa sentro ng lungsod. Hindi niyo pa ba nahanap? Ate Yinuo. Yinuo, ang gara talaga ng kumpanya ng asawa mo. Siyempre naman, napakabait ng asawa ko sa akin. Ate Yinuo. Hindi ba biyenan mo iyon? Bakit kasama niya ang babaeng iyon? At parang napakalapit nila sa isa't isa? Siya. Siya si Jiang Zhaozhao. Ate Lanlan, kilala mo siya? Hindi lang kilala, magkaklase kami noong kolehiyo. Noon, inagaw niya ang isang senior sa akin. Yinuo, kakapasok mo pa lang sa mayamang pamilya, huwag kang papayag na agawin ng babaeng iyon ng asawa mo. Alam ko na nga ba, isa siyang malanding babae. Napakaswerte pa niya na tinanggal lang siya sa trabaho. Tara. Huwag kang mag-alala. Narito si tita para kampihan ka. Ang pasaway na batang iyon. Sumusobra na talaga siya. Sige na.
Lininuo, nababaliw ka na ba? Ano ba talagang balak mong gawin? Anong gagawin ko? Siyempre bubugbugin ko ang walang hiyang kabit na tulad mo. Nainggit ka lang kay Yinuo dahil naging asawa siya ng CEO kahit katatapos lang ng internship niya at buntis pa siya sa tagapagmana. Napakawalang hiya mo talaga. Gusto mong akitin ang asawa niya. Anong pinagsasabi mo? Jiang Zhaozhao, tingnan mo ang itsura mo. Napakaawa-awa. Mukha kang pulubi. Liulan. Hello? Gusto kong mag-report. Kamay nananakit sa akin dito. Malandi ka. May gana ka pang mag-report? Papatayin kita. Subukan mo pang magsumbong sa pulis. Tignan mo kung hindi kita patayin sa bugbog. Isang kabit na sumisira ng pamilya ay wala ring karapatang hamunin ang legal na asawa. Liulan, ikaw. Yinuo, masyadong mayabang ang kabit na to para sumagot sa akin ng ganyan. Mukhang hindi siya natatakot sa'yo kahit ikaw ang legal na asawa. Jiang Zhaozhao, mukhang ang mga patakaran ng kumpanya ay hindi pa rin nagpapatino sa iyo. Kaya ngayon, tuturuan kita kung paano rumespeto. Tungkol naman sa iyo, kabit ka lang ng asawa ko. Sa madaling salita, hindi ba dapat mo akong tawaging ate? Nakakadiri. Ang mga taong madumi ang puso, madumi ang tingin sa lahat ng bagay. Mukhang malayo ka pa sa pag-intindi sa mga patakaran ng pagiging isang kabit. Yinuo, Ibigay mo sa akin ang susi. May karapatan ka bang hawakan ng kotseng ito? Pinahawak ito sa akin ni Madam Huo. Bakit mo ito kinukuha? Si Madam Huo, siya ang magiging biyanan ko. Ang mga gamit niya ay natural na magiging akin din. Wala ka na ba talagang katuwiran? Walang hiya. May gana ka pang saktan ako? Bugbugin niyo siya. Ang lakas ng loob mong agawin ang gamit ni Ate Yinuo. Gusto mo na bang mamatay? tama iyan, sige pa. Ang isang makapal ang mukha na kabit na tulad niya ay dapat lang na matuto kung sino ang tunay na reyna ng bahay. Lin Yinuo, sa ginagawa mong ito, hindi ka ba natatakot na malaman ito ni Tita Huo? Si Tita Huo, siya ang magiging biyanan ko. Sa tingin mo ba ay papanigan niya ako? O ang isang kabit na tulad mo? Tigil! Lin Yinuo, ano ang ginagawa mo? Yinuo, anong ginagawa mo sa likod ng sasakyan ko? Hindi pwede. Hindi pwedeng malaman ng biyanan ko ang masama kong ugali. Tita, parang nakilala ko ang sasakyan nyo. Kaya pinuntahan ko para tignan. Pero, bakit po kayo napunta rito? Pumunta ako sa kumpanya para sa ilang gawain. Nandito ang maleta, nasaan na ang tao? Yinuo, may nakita ka bang babaeng bumaba sa sasakyan? Ah, iyong babaeng iyon. Pumunta siya sa convenience store. Saklolo, Parang narinig ko ang boses ni Zhao Zhao. Tita, may tinuturuan lang ng leksyon na kabit doon. Sabi nila, sobrang kapal ng mukha ng kabit na iyan. Habang buntis ang asawa, nilalandi niya ang asawa nito. Tita, wag na huwag kayong pupunta roon. Baka madamay pa kayo sa gulo. Mag-ingat ka rin. At huwag ka nang makiusisa roon. Bakit naman ako? Makikisali sa gulo na iyan. Sayang ang ganda ng babaeng iyon. Tapos, naging kabit lang. Narinig mo ba? Kahit ano pwede mong maging pero pinili mong maging kabit, talagang makati ang katawan mo. sinabi ko nang hindi ako kabit. Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo si Tita. Yinuo, huwag kang makinig sa kanya. Kapag nalaman ni Madam Huo na ganito ang ginagawa mo sa kanya, iisipin niyang napakasama mo. Gusto mo pa bang makapasok sa mayamang pamilya? Muntik na akong maniwala sa mga kasinungalingan mong malandi ka. Akala ko kapag sinisante na kita, ay hindi mo nalalandiin ang asawa ko. Hindi ko akalain na lolokohin mo pati ang biyanan ko.
Muntik na akong naniwala. Sa mga kalokohan mo, bruha ka. Akala ko noong sinibak kita sa trabaho, ay titigilan mo na ang asawa ko. Hindi ko akalain na pati ang biyanan ko ay lalandiin mo. Anong klaseng basura ba itong dala mo? Naway maging masaya si Baby Zao Zao habang buhay. Magsalita ka. Asawa ko ba ang nagbigay nito sa iyo? Sabi ng doktor ay gagaling ka rin. Kaya samahan mo pa ako ng mas matagal. Zao Zao, hindi na kita kayang samahan pa ni nanay. Ito, isuot mo. Ibibigay ni nanay ang lahat ng swerte sa'yo. Nay. Lin Yinuo, ibalik mo sa akin ang kuwintas. Kung hindi kita palalagpasin ngayong araw. Sino ang tinatakot mo? Mga bes, busalan niyo ang bibig niya para makita natin kung paano pa siya magyabang. Bitawan mo ang buhok ko, hayop ka. Lin Yinuo, ibalik mo sa akin ang kuwintas. Mga bes, ituloy ang pagbugbog sa kaniya. Sobra na to. Dapat ba tayong mag-report sa pulis? Inuo, hindi natin pwedeng hayaang i-upload niya ang video. Lagot tayo kapag nakita yan ng asawa mo. Zao Zao, patawad, hindi ko muna inalam ang totoong nangyari. Pasensya na talaga sa maling akala ko sa'yo. Ano ba talaga ang balak niya? Nanununtok nang hindi man lang nag-iimbestiga? Nasaan na ba ang katarungan? Tigilan nyo na ang pang-aapi sa bata. Dalhin nyo na siya agad sa ospital. Lin Yinuo, alam ko namang hindi ka talaga ganoon kabait. Ako ba? Noon pa man ay mapagpatawad na ako. Tutal, pakakasal naman ako sa mayamang pamilya. Alam ko naman ang mga limitasyon ko. Tungkol naman sa'yo, hindi ba't gusto mong manatili sa kumpanya? Sige, nalang maghintay ka. Dalhin siya sa itaas. Miss, may iba pa bang convenience store sa paligid? Auntie, 3 beses na po kayong naghahanap. Ganito lang naman kalaki ang tindahan namin. Wala po talaga rito ang babaeng sinasabi nyo. Kung hindi nyo talaga makita, subukan nyo pong tingnan ang CCTV. Auntie, tinuturuan lang namin ng leksyon ang kabit doon. Sabi nila, makapal daw talaga ang mukha ng kabit na yon. Habang buntis ang asawa, ay inaakit niya ang lalaki. Auntie, wag po kayong pupunta roon. Baka madamay pa kayo at masaktan. Hindi maganda ito? Bumalik tayo sa kumpanya. Hindi ba sabi hihintayin nating makabalik ang boss? Bakit niyo ako dinala rito sa banyo? Ayoko lang na pagbalik ng asawa ko, ay makita kanya sa ganyang itsura. At baka isipin niyang pinahihirapan kita. Kaya naman kailangan kitang ayusan ng konti. Huwag na. Ako na ang bahala sa sarili ko. Bakit ka pa sumasagot? Kapag sinabing maghugas ka, maghugas ka. Bilisan mo! Isang malaking pabor na binabantayan ka ni Yinuo habang naguhugas ka. Kaya huwag kang maging mapagmataas. Jiang Zao Zao, ngayon, ay wala nang makakatulong sa iyo. Yinuo, huling beses ko na itong sasabihin, empleyado lang ako ng boss, wala talaga kaming relasyon. Naniniwala naman ako. Pero ang baho mo na amoy mahirap. At kapag hindi ka naglinis, ay baka masuka ang asawa ko kapag nakita ka. Presidente Huo, pumunta ka agad dito pagkakagaling mo sa business trip. Kaya dapat lang napagbigyan mo ako sa hapunang ito. Tungkol naman sa negosyo, pag-usapan na lang natin mamaya pagkatapos nating makita si espesyal na asistente Jiang. Tungkol sa antik na florera, kapag nakausap ko na si espesyal na asistente Jiang at nalinaw ang lahat, siguradong bibigyan kita ng kasiyasiyang sagot. Pero si espesyal na asistente Jiang, tatawagan ko siya ulit. Hindi
hindi na darating si espesyal na asistente Jiang. Presidente Liu, naghanda ang kumpanyang Lijing ng isang hapunan. Sana po ay mapaunlakan ninyo kami. Presidente Huo, narinig niyo rin naman. Kung si espesyal na asistente Jiang ngayong gabi ay hindi darating para ayusin ang gulo na ito, talagang mahihirapan ako rito. Sandali lang, tagapamahalasan. Hindi ko nakuha. Ang ibig mong sabihin, Presidente Huo, si espesyal na asistente Jiang ay para makaganti sa inyo, ay tinanggihan ang imbitasyon ng kumpanyang Lijing. Magaling lang kayong pumili pagdating kay espesyal na asistente Jiang, pero pagdating sa pagpili ng ibang tao, ay medyo sablay na. Presidente Liu, Hindi ba ito ang kay Zhao Zhao na pinakaingat-ingatang kuwintas? Naku, bakit ba napakapabaya ko? At nadungisan ko ang maladyosang mukha ni espesyal na asistente Jiang? Oo nga, mali kami. Hihingi na lang kami ng paumanhin sa kanya. Pwede ba? O kaya naman, lumuhod na lang tayo kay espesyal na asistente Jiang para sa ganoon ay makahingi tayo ng tawad sa kanya. Manigas kayo. Espesyal na asistente Jiang. Parang hindi ka yata kontento? Mukhang hindi ka nasisiyahan sa makeup na ginawa ko para sa iyo. Kung ganoon ay gawa na lang kita ng bagong look. Lin Yenuo, nandoon si tita sa baba ng kumpanya. Magsisisi ka kapag umakyat siya at nakita ka niya. Ako kaya ang asawa ng may-ari ng Junsheng. Ang matandang bruhang iyon. Ay walang magagawa sa akin ano? Sino ang sinasabi mong asawa ng may-ari ng Junsheng? Lin Yenuo, nasa baba lang ng kumpanya ang tita. Pagsisisihan mo kapag umakyat siya at nakita ka. Nagkamali ba ako ng dinig? Tatawagan ko siya. Zhao Zhao? Nasa banyo ka ba? Nandito ako. Tita, bakit po kayo bumalik? Bakit nasa iyo ang cellphone ni Zhao Zhao? Tungkol dito, napulot ko lang ito sa may pinto. Nakita kong basag ang screen at hindi makasagot ng tawag. Tita, kilala niyo po ba ang may-ari ng cellphone na ito? Pakiabot na lang po ito sa kanya. Tita, bakit ang gulo-gulo naman dito? Gawa mo ba ito? hindi. Mali. Ako nga. Tita, hindi ko pa po ito nalilinis ng maayos. Tabi. Tita, hello ma. Kailan ko sinibak si Zhao Zhao? Zhao Zhao? Anong sinasabi mong nangyari kay Zhao Zhao? Nablock niya ang numero ko ngayon. Hindi ako makatawag sa kanya. Ay naku, nawala ang cellphone niya. Hinahanap ko nga siya ngayon. Sinabi ni Zhao Zhao na sinibak siya ng girlfriend mo. Kailan pa ako nagkaroon ng girlfriend? Bakit yun ang sinasabi niyo pati ng iba? Ginoong Liang,
bilisan mo ang pagmamaneho. Titingnan ko talaga kung sino ang gumagamit ng pangalan ko para sa masama. Ay. Tita, bakit po kayo bumalik? Ang cellphone ni Zawzaw, bakit nasa iyo iyan? Posible kayang... Lanlan? Sa tingin ko naman naging maayos ang samahan natin noong nasa kolehiyo pa tayo. Pero bakit mo tinutulungan si Lin Yinuo na apihin ako? Ano ba talagang napapala mo rito? Anong napapala ko? Gusto ko lang makitang magkaroon ng karma ang isang malanding gaya mo na mahilig mang-agaw ng pag-aari ng iba. Kung hindi mo lang nilandi at kinulit ng husto si Senior Huono, paano ka naman niya magugustuhan? At bakit niya ako tatanggihan? Gayong napakagaling kong babae? Gusto ako ni Huo Jinghuai? Kahit gusto niya ako, hindi nito binabago ang katotohanang nakabuntis siya ng ibang babae. Isang duwag na hindi man lang maamin ang tunay niyang nararamdaman. Karapat-dapat ba siyang pag-aksayahan mo ng panahon ng maraming taon? Magising ka na sa katotohanan. Tumahimik ka. Wala kang karapatang magsalita ng ganyan tungkol sa kanya. Ikinukulong niyo ako ng ilegal. Nananakit pa kayo ng pisikal. Akala niyo ba talaga ay hindi kayo mahahanap ng mga pulis? Itigil niyo na ito ngayon? Habang may pagkakataon pa kayo. Yinuo, narinig ko sa mga kaibigan ko sa kalsada noong nakaraang araw na ang may-ari ng Jinya Fang sa labas ng lungsod ng Haicheng ay mahilig sa mga babaeng mukhang mahinhin pero palaban sa loob. Bakit hindi na lang natin siya ibalot at ipadala roon? Sigurado akong sa loob ng 3 araw ay matututo na siyang pagsilbihan ang mga lalaki. Magandang ideya yan. Hindi, huwag. Pakiusap. Maawa kayo. Lin Yinuo, hindi talaga ako kabit. Hayaan mo na akong umalis. Ituturing ko na parang walang nangyari ngayong araw. Pagbalik ko ay magbibitiw agad ako sa trabaho. Aalis ako ng lungsod ng Haicheng. At hindi na kailanman babalik pa. Bakit? Ngayon ay marunong ka ng matakot? Noong hinahamon mo ako kanina, ang tapang-tapang mo, di ba? Nagsisisi ka na ngayon? Huli na ang lahat. Ngayon, kahit ayaw mo, kailangang pumunta ka roon. Humanap si Yinuo ng magandang lugar para sa iyo. Kaya dapat mo siyang pasalamatan ng husto. Nagkukunwari ka pa bang malinis? Kapag naturuan ka na ng husto ng mga lalaking iyon, mawawala na rin ang pagpapakitang tao mo. Huwag kang mag-alala. Pagdating mo doon, malalaman mo rin kung gaano ako kabuti sa iyo. Tayo. Anong ikabubuti ang sinasabi niyo? Anong para sa ikabubuti niya? Bakit bumalik na naman siya? Bienan, ako. Zawzaw? Zawzaw? Ano ang nangyari sa iyo? Ayos ka lang ba? Ano ang ginawa niyo sa kaniya? Hindi ako kabit. Wala kaming ugnayan ng amo ko. Zawzaw, huwag kang mag-alala. Ang tita na ang bahala sa iyo. Hindi siya maaaring maging kabit? Nagkakamali yata kayo? Yinuo, buntis ka pa naman? Paanong magagawa ng batang iyon na magtaksil? Hayaan na lang. Hindi rin naman maniniwala si tita. Tutalin, ang nasa loob ng tiyan ni Lin Yinuo ay ang kaniyang apo. Bienan, hindi rin naman natin masisiguro iyan. Dala ko pa ang apo nyo. Dapat nyo akong kampihan. Pero hindi mo pa rin siya dapat saktan? At hindi rin siya kailanman magiging kabit? Dahil hindi naman niya papatulan ang asawa mo. Bienan, bakit nyo naman nasasabi ang ganiyan sa kaniya? Anak nyo siya. Napakagaling kaya ng asawa ko. Pamangkin ko lang si Huo Kang? Paanong naging anak ko siya? Huo Kang. Gising, Zawzaw. Ano ang nangyari sa iyo, Zawzaw? Huwag mo akong takutin. Siguradong nagpapanggap lang iyan. Nagsasalita pa siya kanina. Tama. Paniguradong gusto lang niyang makuha ang awa ni tita. Tumahimik kayo. Kapag may mangyaring masama kay Zawzaw, hindi ko kayo mapapatawad. Zawzaw, ano ang nangyari sa iyo? Bakit ang init-init ng noo niya? Yinuo,
Hinimatay talaga siya. Baka dapat ay. Ayos lang. Nandito naman ang biyenan ko. Walang masamang mangyayari. Tatawag ako ng ambulansya. Biyenan, kailangan pa ba ng ambulansya para sa maliit na sugat lang na ito? Baka kung ano pa ang isipin ng ibang tao. Umalis ka rito. Kapag may nangyari kay Zhao Zhao, ang batang nasa sinapupunan mo, hindi rin kikilalanin ng pamilyang Huo. Sino ba talaga ang gumawa nito? Ginoong Liang. Bumalik tayo sa ospital. Opo. Zhao Wen, anong ginagawa mo rito? Ate Jiang, gising ka na pala? Pinabantayan ka sa akin ni Madam Huo. Nasaan si Madam Huo? Pinuntahan ni Madam Huo si Lin Yinuo para kumprontahin siya. Mukhang galit na galit siya. Hindi talaga sila makatao. Bakit kanila binugbog ng ganito? Nag-text pa sa akin kanina ang Liu Lan na iyon. Sabi niya, magsusumbong daw sila sa pulis. Sasabihin daw nila na nanakit ka raw ng sinasadya. Binaliktad talaga nila ang katotohanan. Iyan lang naman ang kaya nilang gawin. Siya nga pala, pagkatapos kong maospital, sinuri ba ng doktor ang mga pasa ko? Oo, sinuri na nila. Sabi ng doktor, mayroon kang bahagyang concussion at maraming galos sa iyong katawan. Zhao Zhao, hindi natin dapat palampasin ito. Magsumbong na tayo sa pulis. Magsusumbong? Lin Yinuo dala-dala pa sa sinapupunan ng anak ng amo natin? Sa tingin mo ba may silbi iyon? Siya nga pala, bumalik na ba si amo? Wen, tulungan mo akong kunin ang medical report sa nurse station. Ang bagay na ito, hindi ko hahayaang palampasin na lang nila ng ganoon. Siguradong si Madam Huo ang kumuha nito para sa akin. Pero ang natatandaan ko, bago ako nawalan ng malay, ay may tinawag na pangalan si Madam Huo. Kahit na hindi mo pa rin siya pwedeng saktan, hindi rin siya posibleng maging kabit, at hinding-hindi niya papatulan ang asawa mo. Biyenan, bakit niyo naman nasasabi iyan tungkol sa kaniya? Anak niyo siya. Napakagaling kaya ng asawa ko. Huo Kang, Huo Kang? Tao ba si Huo Kang? Ibig bang sabihin ay hindi talaga? Girlfriend ni Boss si Lin Yinuo? Zhao Zhao, hindi ka pa pwedeng bumangon sa kama ngayon. Ayos lang ako. Ang mahalaga ngayon ay makabalik agad sa kumpanya para magpaliwanag sa boss. Sige, dahan-dahan lang. Nurse, alam niyo ba kung saang kwarto nakatira si Jiang Zhao Zhao? Si Jiang Zhao Zhao? Kakalabas lang ng ospital ni Jiang Zhao Zhao. Ano mo ba siya? Medyo malala ang naging pinsala niya. Mas mabuting nanatili muna siya sa ospital nang mas matagal. Ay, nasaan na siya? Bakit siya tumakbo ng ganoon kabilis? Sinasabi ko na nga ba, ang tigas talaga ng buhay niya. Nag-aalala pa nang wala sa oras ang matanda. Totoo yan. Talagang pangkabit ang katangian niya. Hindi pa rin siya namamatay, kahit ganoon na ang nangyari. Jiang Zhao Zhao, kung ako sa iyo, na ganyan kakapal ang mukha, matagal na sana akong naghanap ng paraan para tapusin ang sarili ko. Kahit ano pang paraan iyan, basta huwag ka lang maging pabigat sa paningin. Kabit? Kailan pa naging kabit si espesyal na asistente Jiang? Hindi ko alam.
Hindi ba tinanggal ka na sa trabaho? Bakit ang kapal pa rin ng mukha mong pumunta rito sa kumpanya? Bakit hindi ako pwedeng pumunta rito sa kumpanya? Lin Yenuo, sino ba ang asawa mo? Akala mo ba may silbi ang pagsumbong mo sa biyanan ko? Para labanan ako. Wala ka sa kalingkingan ko. Sabi ko na sa'yo noon pa, na sa loob ng tiyan ko, ay dinadala ko ang anak ni Presidente Huo, ang panganay na apo ng pamilyang Huo, ang tagapagmana. Naiintindihan mo ba? Sino ang nagsabing buntis siya sa anak ko? Sino ang nagsabi na buntis siya sa anak ko? Huo Jinghuai. Bakit na yun ka lang dumating? Ano? Sinaktan ka ba? Iyak ka lang ng iyak. Napakatanga mo talaga. Pinagtulungan nila ako kaya hindi ko sila malabanang mag-isa. Ano ang nangyayari dito sa kumpanya? Bumalik na kayong lahat sa trabaho. Kumpanya ito, hindi massage parlor. Ang init-init, sinong nagpatay ng aircon? Ginoong Liang. Buksan mo ang aircon. Opo. Sino ka ba? Nandito silang lahat para pagsilbihan ako at ang dinadala kong tagapagmana. Noong naglalatag ako ng mga patakaran. At hindi mo ba narinig? Nandito ka sa kumpanya ko pero hindi mo man lang alam kung sino ako? Kung ganoon, sino ka naman? Siya lang naman ang asawa mong buntis daw sa anak mo. Hindi mo ba siya kilala? Anong pinagsasabi mo? Hindi siya ang asawa ko. Matangkad at malakas ang asawa ko. Hindi tulad ng isang ito na lampang lalaki na umaasa lang sa itsura. Senior Huo, naalala mo pa ba ako? Ako si Lanlan. Hindi. Ginoong Liang, tawagin mo ang mga guard at palayasin silang lahat. At pati na rin ang kung sinong tagapamahalawang na iyan. Sibakin mo sa trabaho. Opo. Guard. Tapos na? Sira na ang lahat. Jiang Zhaozhao, huwag mong isipin na mapoprotektahan ka ng kahit sinong lalaking nahanap mo. Pagbalik ng asawa ko, siguradong yari kayo sa kanya. Ng mga manloloko ngayon, napakalakas ng loob. Nagpanggap pa talagang asawa ng boss para lang makautot dito. Talagang kung gaano kalakas ang loob, ganun din kalaki ang kapal ng mukha. Yinuo, ano ba talagang nangyayari? Bakit sinabi ng lalaking iyon na kumpanya niya iyon? Hello. Kang. Ikaw ang may-ari ng kumpanyang Junsheng na ito, di ba? Siyempre, ako nga iyon. Bakit? Hindi ba nakikinig ang mga empleyado? Pagbalik ng asawa mo galing sa business trip, sisibakin ko ang mga taong iyon para ipaghiganti ka, baby. Sabi ko na nga ba, ang may-ari ng kumpanyang Junsheng na ito ay siguradong si Huo Kang. Pagbalik ng asawa ko, siguradong tuturuan niya sila ng leksyon. Tara. Ganoon nga ang nangyari. Alam mo na rin ang mga sumunod na nangyari. Hindi ba sinabi ko na sa iyo na wala akong girlfriend? Dapat pinalayas mo na siya noon pa lang. Pero sa cellphone niya, may picture siya kasama ang mama mo. Naguluhan talaga ako noon. May picture kasama ang mama ko? Mukhang handang-handa ang manlulokong iyon. Pero si tita, parang kilala si Lin Yinuo. Mukhang pamilyar sila sa isa't isa nung nag-uusap sila. Sinong sinasabi mo? Sino si Lin Yenuo? Yung girlfriend mo na buntis sa anak mo. Ang pangalan ay Lin Yenuo. Tatawag lang ako. Hindi niya sinasagot. Hindi ba sinasagot ni tita ang tawag? Boss, sa tingin mo, huwag na nga lang. Kapag nalaman ko kung sino iyon, talagang itutumba ko siya sa sahig para mailabas ang galit ko.
O sige na, bumangon ka na. Humiga ka ng maayos. Makinig ka. Bakit ngayon ka lang dumating? Kapag nalaman ko kung sino, talagang susuntukin ko siya, pabagsak sa lupa, para mawala ang inis ko. Kahit sino pa iyon. Basta sinaktan ka niya. Sisiguraduhin kong magbabayad siya. Magaling na ang binti ko. Uuwi na ako sa sarili kong bahay. Hindi pwede. Kung ganoon, papasok na lang ako sa trabaho. Hindi pwede. Hindi ba't pinayagan na kita sa iyong paid leave? Hindi mo ako pinapauwi sa bahay. Hindi mo rin ako pinapapasok sa trabaho. Amo, pagkukulong na ang ginagawa mo. Pagkukulong baka mo? Kung pagkukulong ito, pagsisilbihan ka ba ng masasarap na pagkain at inumin? Jiang Zhaozhao. Tumigil ka na ha? Ano ba talagang ibig niyang sabihin? Kung hindi mo nilandin ang husto si Senior Huo, paano kanya magugustuhan at tatanggihan ng isang mahusay na babaeng tulad ko? Anong problema? Masakit na naman ba ang binti mo? Hindi. Ayos lang ako. Huwag kang lalapit. Gusto ako ni Senior. Imposible. Hindi maaari. Kung gusto niya ako, bakit sa loob ng maraming taon ay wala man lang siyang matinong pagtatapat? Siguradong gawa-gawa lang nila ito. Niloloko lang nila ako. Kalokohan lang ang lahat. Ano ito? Hindi mo ba gustong mag-shopping? Tara, isasama kita mag-shopping. Ako ang magbabayad sa lahat ng bibilhin mo ngayong araw. Pagod na ako. Ayoko na magtingin-tingin. Napakarami ko talagang nakuha ngayong araw. Amo, tungkol sa iniutos nyo para kay espesyal na asistente Jiang ay naayos ko na po. Sige, mabuti, naintindihan ko. Bakit? Nakapagtataka? Parang narinig ko yata ang pangalan ko. May kailangan lang akong asikasuhin na napaka-importanting bagay ngayong sandali. Heto ang isang card. Walang limit ang laman nito. Bilhin mo ang kahit anong magustuhan mo. Anong bagay ang ganoon kaimportante at kailangang madaliin? Wow, black card na walang limit. Mahal ko. Hehe. Handa na ba ang lahat? Huwag po kayong mag-alala, Presidente Huo. Ang restoran ay ayon sa inyong kahilingan, ay naayos na po ang lahat. Mabuti. Zhaozhao? Tatanggapin mo ba ang pagtatapat ko? Wow! Ang bag na ito, maaari ko bang hawakan para tingnan? Ma'am, ang galing niyo po pumili. Ito ang pinakabago naming model sa shop. Magkano ang bag na ito? Ito ay idinisenyo ng isang taga-Italia. Nagkakahalaga ito ng 3,500,000 piso. Magkano kamo? 3,500,000 piso. Talagang hindi pinapahalagahan ng mga mayayaman ang pera nila. Wala ka bang modo? Ako ang naunang kumuha ng bag na ito. Ano ngayon kung ikaw ang naunang kumuha? Kaya mo ba itong bayaran ikaw na mahirap? Ikaw. Miss, baka gusto niyo pong tignan ng ibang mga disenyo. Ito ang gusto ko. Ibalot mo na ito. Pero, Bilisan mo at ibalot mo na yan.
ang aming Yinuo ay asawa ni Presidente Huo ng Junsheng. Kapag kinalaban niyo si Presidente Huo, kaya mo ba itong panagutan? Dali-dali. Ibalot mo na iyan para sa kanya. Opo. Binibining Lin, ibabalot ko na po agad ito para sa inyo. Hindi ako magpapaloko para sa bagay na iyan. Pero, sino nga ba talaga ang nagpapanggap na boss? At hinahayaan si Lin Yinuo na gamitin ang pangalan ng boss para magmayabang sa kung saan-saan? Ah, bulag ka ba? Ang suot ko ay galing pa sa Milan Fashion Show. Mababayaran mo ba ito kapag narumihan? Pasensya na po. Pasensya na. Hindi ko po sinasadya. Ay, lumayas ka. Ang dumi-dumi. Lin Yinuo, damit lang naman iyan, di ba? Huwag kang sumobra. Bakit ganyan ka magsalita? Si Yinuo ay asawa ni Presidente Huo at siya ang iyong amo. Gusto mo pa bang magtrabaho dito? Bakit ka pa nakikipag-usap sa kanya? Turuan mo siya ng leksyon para matuto siya at hindi na ito malimutan. Boss, Dapat kang magpasalamat at hindi ako nananakit ng babae. Ikaw pala. Isa ka lang namang peke at nagagawa mo pang maging mayabang. Kapag kinalaban mo ako, mamaya kapag dumating ang asawa ko, hindi kanya palalampasin. Hampas lupa. Talagang hampas lupa ka lang. Ang lalaking pinili mo ay isang hamak at mababang uri lang din. sabi na nga ba, ang mga luxury brand na may logo ay para lang sa ating mga mahihirap. Hindi tulad ni boss, na mahilig magsuot ng mga custom-made. Heto na ngayon, iisipin tuloy ng iba na mumurahin lang ito. Siguro naman si Ginang ay kumakain araw-araw ng mga mararangyang putahe. Mayroon ditong malapit na Royal Restaurant na maganda. Siguradong madalas kumain doon si Ginang, di ba? Siyempre naman. Ang dinadala ni Yinuo ay ang tagapagmana ng Huo Group, napakataas ng kanyang katayuan. Ang kinakain niya ay inihahanda mismo ng mga magagaling na chef. Hindi gaya ninyo, na mababa ang antas. Talaga ba? Bakit hindi na lang kami ilibre ni Ginang ng pagkain? Para naman kaming mga mahihirap ay makakita ng bago. Ano? Balita ko ang Royal Restaurant ay ari ng Junsheng. Kahit hindi pa ako dinadala doon ni Akang, pero dahil sa dinadala kong anak ng pamilyang Huo, hindi nila ako magagawang pigilan. Sige ba? Isasama ko kayong mga hampas lupa para makakita ng luhong hindi nyo pa nakikita. Hemp. May 3 babaeng pupunta sa restaurant mamaya. Papasukin niyo sila. Ano ang binabalak mo? Siyempre, para bitagin sila. Hindi ba't matagal mo nang gustong malaman kung sino ang nagpapanggap na ako? Malalaman mo rin mamaya. Ibig mong sabihin, ay hulihin sila sa sarili nilang bitag? Pasensya na po, pakipakita lang po ang inyong membership card. Idilat nyo ang mga mata nyo at tignan ng mabuti. Ang kaharap nyo ay ang asawa ng may-ari ng inyong main company na Junsheng. Yinuo, hindi ba madalas ka rito? Bakit hinahanapan ka pa rin nila ng membership card? Baka bago lang siya, hindi niya ako kilala. Bulag ka ba? Ako ang asawa ng may-ari ng Junsheng. Kung gusto mo pang manatili rito, ay tumabi ka na sa harapan ko ngayon din. Pasensya na po ma'am, kapag walang membership card, hindi pwedeng pumasok. Ang lakas ng loob mo. Magandang araw po, Miss Lin. Ako ang manager ng kumpanya. Talagang inutos ng amo na pagsilbihan ko kayo. Sabi ko na nga ba na iaayos na ito ng asawa ko ng maaga. Ngayon, hindi pa rin ba ako pwedeng pumasok? Pwede na po, pwede na. Tuloy po kayo, Miss Lin. Dito po tayo. Mamaya ay hanapin mo si tagapamahalali para makuha mo ang bonus mo. Wow, tunay ngang ito ang Royal Restaurant. Ang gara naman ng dekorasyon dito. Tingnan nyo, bilis. Ang mga painting na nakasabit kahit saan ay gawa lahat ng mga sikat na pintor. Wow. Orihinal nga. Boss, ang mahal naman ng panlasa nyo. Ilayo mo ang marumi mong kamay. Ito ay isang orihinal na antique. Kapag nasira iyan, kaya mo bang bayaran? Madali nga lang masira. Pwede mong pag-isipang palitan na lang iyan. Jiang Zhaozhao, si Yinuo namin ang tunay na asawa ng may-ari ng kumpanya.
Huwag mong isipin na porke nakasama kang kumain dito, ay kapantay mo na ang antas namin. Tama? Ang mahirap ay mahirap pa rin talaga. Siguro sa buong buhay mo, ito na ang tanging pagkakataon na makakapunta ka rito. Oo na, sige na. Isa lang akong mahirap. Kaya ma'am, sa aling VIP room ba talaga tayo kakain? Siyempre, sa pinakamagarang VIP room. Ang marangyang kwarto lang ang bagay sa katayuan ni Yinuo bilang asawa ng may-ari. Sa wakas makakatikim na rin ako ng luto ng isang sikat na chef. Huwag mo akong ipahiya. Dalhin mo kami sa VIP room para kumain. Miss Lin, dito po tayo. Yinuo, gusto ko munang kumuha ng litrato. Mauna na kayong kumain, babalik din ako agad. He, bagay na kahiya-hiya. Wow! Ang garbo naman ng VIP room na ito. Yinuo, ngayong kasal ka na sa pamilyang Huo, wag mo naman akong kalimutan. Ano? Isang cake, 640,000 piso talaga. Napaka-eskandalosa mo. Nakakahiya talaga. Boss, sa presyong ito, hindi ba sumasakit ang konsensya mo? Hinasadya ito para makita ang kakayahan ni Lin Yinuo. Pero, para sa isang pulubing tulad mo, normal lang na isiping mahal ito. Hindi ito basta-bastang cake lang. Ang cream sa cake na ito ay galing pa sa New Zealand. Ang base naman ng cake na ito ay mula sa Ehipto. Kahit ang jam na ito ay galing sa Austria, mula sa mga natural na pastulan at natural na ginawa. Kaya syempre mahal talaga. Kakainin din naman lahat iyan? Ano bang pinagkaiba? Tingnan nyo, umorder kayo ng kahit anong gusto nyo. Siguradong babayaran ito ng may-ari, di ba? Syempre naman. May-ari na ang ating Yinuo, hindi siya manghihinayang sa barya mong ito. Tagapamahala, Lee. Ilista mo ang lahat ng gusto nilang kainin. Mababayaran naman lahat iyan ng asawa ko. Tama? Opo, binibining Linlin? Narinig nyo naman. Umorder lang kayo ng kahit ano. Isang order ng French baked snails. Kung maaari, gusto kong makita ang mga snail kung buhay ba ang mga ito. Dahil maraming restaurant ngayon ang gumagamit ng karne ng scallop para magpanggap na snail. 2 steak na baka nalimusin ng Pransya na parteng petit filet. Mas malambot ang petit filet, medium rare ang luto. At isang bote ng 85 Lafite mula sa Pransya. Salamat. Sabihin mo lang sa akin kung ano ang gusto mong kainin. Maaari kong ipahatid ang mga ito sa bahay, kahit gaano pa karami. Sige, alam ko na. Bakit ba ang lapit-lapit mo sa akin? Isa lang akong hamak na taga-probinsya, katulad niya. Ikaw. Isang order ng foie gras, at ang iba ay katulad na rin ng kay Senior Huo. Tama na. Tama na. Yinuo! Anong nangyari sa iyo? Ate Lanlan, natatakot akong baka hindi ka makakain. Kung malalaman ni Huo Kang na nanlibre ako at nagastos ang ganito kalaking pera niya. Ate Yinuo, narinig ko lang sa waiter na inayusan ng boss ang silid siyam na daan at 79 ng napakaromantiko at naghanda pa ng isang cake na may hiyas na nagkakahalaga ng 78 milyong piso. Sorpresa ba ito para sa iyo? Uy, Yinuo. Mag-aalok na ba ng kasalang boss sa iyo? Maari mo ba kaming isama para tignan iyon? Mukhang nag-aalala lang pala ako ng sobra. Mahal na mahal ako ng asawa ko at naghanda pa siya ng piging para sa pag-aalok ng kasal. Dahil sorpresa ito na inihanda para sa akin, na muna tayong maghintay. Baka masayang lang ang lahat ng paghahanda ng asawa ko. Boss, masyadong magastos ang plano mong bitag para mahuli ang salarin. Gumamit ka pa ng mga hiyas para sa cake. Iyon ay dahil may nagsabing gusto niya ang mga bagay na kumikinang. Wala akong kasalanan. Boss, hinding-hindi ko ibinunyag ang iyong plano. Kung malalaman ko lang kung sino ang madaldal na nagbunyag ng plano, talagang pupunitin ko ang bibig niya. Tutulungan ko ang boss na matapos ang plano sa lalong madaling panahon. Kundi ay hindi natin alam kung gaano pa kalaking pera ang gagastusin ng boss. Madam, hindi pa ako nakakakita ng cake na gawa sa mga hiyas. Baka gusto mo kaming isama para makita iyon?
Huwag pumunta. Ako na ang bahala. Hindi kaya, ang cake na iyon ay hindi para sa iyo? Anong pinagsasabi mo? Ang asawa ko ang nagbigay ng cake, kaya siguradong para sa akin iyon. Huwag kang magsalita nang wala kang nalalaman. Tagapamahala, Lee. Dalhin mo na kami doon ngayon din. Ito ay Binibining Yinuo. Dahil isa itong sorpresa, paano nyo ito makikita ng maaga? Ganito na lang? Ako na lang ang magtutulak ng cake papunta rito para sa inyo. Sige na rin. Sige na. Sir, baka gusto nyo pong sumama sa akin? Tara na. Boss, itutuloy po ba talaga nating dalhin ang cake rito? Sunduin mo muna ang tatay ni Zhao Zhao. Tandaan mo, huwag na huwag mong hahayaang malaman ni Zhao Zhao. Pagkatapos ay ihatid mo na rito ang cake. Sige po. Mukhang ang planong ito ay kailangang mapaaga. Diyos ko! Ang ganda naman ito sobra. Ang cake na ito ay nakakasilaw dahil sa mga diamante sa ibabaw. Yinuo, ang swerte mo naman talaga. Sa ibabaw ng cake na ito, bakit parang pangalan ko ang nakasulat? Sigurado ka ba na para sa iyo ang cake na ito? Bakit? Parang hindi naman ito ang pangalan mo. Anong sabi mo? Lumayas ka rito. Patingin nga ako. Wala kang kwenta. Ang lakas ng loob mong sirain ang cake na bigay sa akin ng asawa ko. Gusto mo bang patayin kita? Lin Yinuo, kitang-kita na itinulak mo siya. Kung hindi ay hindi sana natapon ang cake. Si Yinuo ang may-ari rito, kaya tama lang na parusahan niya ang mga empleyado niya. Sino ka ba para makisali? Paano ka naman nakakasiguro na ang restaurant na ito ay sa kanya? Kung hindi ito sa akin, sa iyo ba ito? Ako ang asawa ng may-ari rito. Hindi ba sinabi sa iyo ng nanay mo? Nahahaba ang ilong mo kapag nagsisinungaling ka. Sino ka ba para pagdudahan ako? Mapalad ka pa nga na nakapunta rito ang isang hampas lupang tulad mo. Mag-sorry ka na agad kay Yinuo. Jiang Zhao Zhao. Gusto kong lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin ngayon din. Baka sakaling mapatawad pa kita. Humingi ng tawad, sige ba? Pero dapat kang lumuhod habang pinapakinggan ang sorry ko. Ikaw. Ito? Sino ang gumawa nito? Siya iyon, siya ang sumira sa cake, di ba? Opo, siya nga po. Nagsiselos siya sa asawa ng amo at sinadya niyang sirain ang cake. Tama na, Xiao Liu. Lumabas ka na muna. Nakita naming lahat. Sinadya niyang sirain ang cake at minura pa niya ang asawa ng boss. Bakit hindi mo pa siya palayasin ngayon din? Ano? May asawa na ang amo niyo? Ginoong Jiang, huwag po kayong masyadong mabahala. Isang pagkakamali lang. Lahat ng ito ay isang malaking pagkakamali lang. Pa, anong ginagawa niyo rito? Inimbita ako rito ng amo niyo. Jiang Zhao Zhao, napakakapal talaga ng mukha mo. Sapat na ngang nakikikain ka lang dito ng libre, pati ang tatay mo isinama mo pa rito. Isa talaga kayong pamilya ng mga pulubi. Sanay na kayong mamalimos, no? Ikaw, ano ang pinagsasabi mo? Ang ganda mo sanang dalaga, pero ang dumi ng lumalabas sa bibig mo. Si Zhao Zhao, ang pinakapaborito ng amo ninyo. Isang kabit lang siya. Pero kung ilarawan mo siya ay parang napakatapat niya. Marinig mo kaya sana ang sarili mo kung anong pinagsasabi mo. Jiang Zhao Zhao. Mas walang hiya pa ang tatay mo kaysa sa iyo. Sinusuportahan ka pa niyang maging kabit. Pare-pareho lang kayong lahat na bulok. Ikaw. Kapag naglakas loob ka pang magsinungaling, talagang pupunitin ko ang bibig mo. Bakit? May lakas ka ng loob na gawin iyon. Pero ayaw mong pag-usapan? Ang buong pamilya niyo ay mga basura, mga hampas lupa. Jiang Zhao Zhao. Siguradong hindi pa alam ng tatay mo na naging kabit ka at nasisante ka sa kumpanya dahil doon, di ba? Anong nasisante? Napakahusay ng aming Zhao Zhao. Anong karapatan ninyong sibakin siya? Naging kabit siya, kahit alam niya ang totoo. Mababa ang moralidad, at hindi pa niya iginagalang ang asawa ng boss. Sapat na ang alinman sa mga iyan para sibakin siya. Zhao Zhao, ano ba talaga ang nangyayari rito? Ang sabi ng boss ninyo sa akin ay ganito. Ginoong Jiang, kumalma kayo. Hindi sinisante si espesyal na asistente Jiang. Ano? Hindi sinisante ang malanding ito? Bakit hindi pa rin nasisante ang malanding iyon? Papuntahin mo rito ang boss nyo para harapin ako.
Yinuo, magpakalma ka. Huminahon ka. Wah! Ito ay, paano ko ito ipaliliwanag sa boss? Binibining Lin, ang lahat ng mga gamit na sinira mo ay nagkakahalaga ng 160 milyong piso. 160 milyong piso? Yinuo, hindi niya naman tayo pagbabayarin, di ba? Tingnan lang natin kung maglakas loob siya. Binibining Lin, kailangan nyo munang magbayad bago kayo makaalis. Anong sabi mo? Aso ka lang na nagtatrabaho para sa pamilyang Huo. Ako kaya ang misis ng pamilyang Huo. Kahit wasakin ko pa ang buong kumpanyang ito ngayon, hindi ako sisisihin ng asawa ko. Naglakas loob ka pa talagang harangan ako. Lin Yinuo, huwag ka nang lumabis. Sino ka ba sa akala mo? Ang kapal ng mukha mong saktan ako. Ano pang hinihintay nyo? Dakpin nyo siya. Aray. Bitawan niyo ako. Mrs., pag-usapan po natin ito ng maayos. Huwag kayong mananakit ng kapwa. Manager, bilis tumawag ka ng tulong. Sige po. Bitawan niyo ang anak ko. Bitawan niyo siya. Tatay, Lin Yinuo, hindi kita mapatatawad. Nangangahas ka bang harangan ako? Sinong nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na galawin ang babae ko? Zhao, okay ka lang ba? Okay lang ako. Mabuti na lang at dumating ka sa tamang oras. Tay, si Kuya Liang Sheng ay nasa labas ngayon. Hayaan mong ihatid kanya pa uwi. Ipapaliwanag ko sa iyo mamaya. Mag-ingat ka. Saan ka pupunta? Natatakot ka ba na ilantad namin kayo sa harap ng tatay mo? Nangahas kayong saktan si Yinuo? Ayaw niyo na bang mabuhay? Ako, si Huo Jinghuai. Sa tagal ko nang nabubuhay, ay hindi pa kailanman nakaranas na ma-threaten. Hindi ko alam kung mabubuhay pa ako. Pero kayong lahat, ay hindi mabubuhay. Isa ka lang peke. Nangangahas ka bang takutin ako? May nag-report na may tao rito na sadyang naninira ng pag-aari ng iba. Sino iyon? Opisyal, ang babaeng ito iyon. Nagwawala siya rito at naninira ng mga gamit. Heto, ito ang breakdown at kabuuang halaga ng pinsala sa ekonomiya na idinulot nito. Ale, sumama ka sa amin. Kumpanya ito ni Presidente Huo, si Huo Jinghuai. Basta-basta ka na lang naninira. Kahit napakayaman mo pa, hindi naman siguro dapat ganito kaaksaya, hindi ba? Ano? Malinaw na kumpanya ito ng asawa ko. Ako ang lady boss dito, kaya may karapatan akong manira ng kahit ano. Oo nga, siya ang tunay na lady boss. Paano niyo nakuha ang maling tao? Huo Jinghuai, kailan ka pa nagpakasal? Pinapahuli mo sa amin ang asawa mo? Nababaliw ka na ba? Pangwen, hindi ko siya kilala, lalong hindi ko siya asawa. Siya nga pala, hindi kami tumatanggap ng areglo. Dalhin niyo na sila agad. Inoo, bakit sinabi niya na ang lalaking iyon ay si Presidente Huo? Hindi maaari. Malinaw na ito ang kumpanya ng asawa ko. Siguradong peke ang taong ito. Alam ko na. Kayo ay kinuha ni Jiang Zhao para lokohin ako, diba? Sige, Jiang Zhao. Nagsasabuatan kayong lahat para lokohin ako. Hindi ako mahuhulog sa patibong mo. Ginang, mag-ingat po kayo sa pananalita nyo. Ito ang ID ko sa trabaho. Yinuo. Totoo siya. Ayaw kong mapunta sa pulisya. Tulungan mo ako. Lin Yinuo, paulit-ulit mong sinasabi na ang asawa mo ang tunay na may-ari ng kumpanyang ito. Ngayong mapapahamak ka na, bakit hindi mo papuntahin ang asawa mo rito? Tama, Yinuo. Tawagan mo na agad ang asawa mo para maturuan niya ng leksyon ang mga taong ito. Kaya naman pala nagpapanggap lang. Ganito na lang, tawagan mo ang asawa mo. Sige, humanda kayo sa akin. Hello, mahal. Pumunta ako sa kumpanya mo ngayong araw, tapos may nakita akong nagpapanggap na ikaw, at sinabi pa nilang huhulihin ako. Takot na takot ako. Ano? Sino ang may lakas ng loob na magpanggap bilang ako? Hintayin mo ako, papunta na ako riyan agad. Parang pamilyar ang boses ng taong iyon. Parating na ang asawa ko. Tapos na ang maliligayang araw niyo. Boss, sa sobrang hambog ng babaeng iyan, muntik na akong maniwala na hindi kayo ang tunay na boss. Anong ginagawa mo? Pero,
Seryoso ba kayong pagbabayarin sila? Baka hindi nila kayang magbayad. Hindi totoo. Yung Fang Wen na iyon ay kaibigan ko at gusto ko lang silang takutin ng kaunti. Ang galing, ikaw na talaga. Pero bakit mo tinawagan? Ang papa ko? Ang papa ko ay isang professor sa universidad na habang buhay na hindi nakaranas ng ganitong uri ng kahihiyan. Tungkol diyan, tinawagan ko si Papa dahil may gusto akong sabihin sa kanya. Kapag natapos na ang sitwasyong ito, personal akong hihingi ng paumanhin sa kanya. Eh di dagdagan mo na lang ang sahod ko. Siguradong matutuwa ang papa ko doon. At isa pa, bakit mo siya tinatawag na papa? Papa ko iyon. Bakit ka ba nakatitig sa akin? May dumi ba sa mukha ko? Nakikita ko na nakasulat ang salitang tanga sa mukha mo. Ang korni mo. Hello, Ma? Bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko nitong mga nakaraang araw? Naku, aksidente ko kasing nabagsak at nasira ang phone ko. Siya nga pala. Kumusta na si Zhao Zhao nitong mga nakaraang araw? Tita, maayos na po ang recovery ko. Huwag na po kayong mag-alala. Ma, may kilala ka bang nagngangalang Lin Yinuo? Hindi ba siya ang girlfriend ni Huo Kang? Naiinis ako kapag nababanggit ang pangalan niya. Hindi lang niya pinagbintangan si Zhao Zhao na inaakit si Huo Kang, kundi sinaktan pa niya si Zhao Zhao. Tita, ako po ito si Yinuo. Huwag po kayong maniwala sa mga kasinungalingan nila. Itong si Jiang Zhao Zhao ay kumuha ng kung sino para magpanggap na anak nyo para lang agawin ang posisyon ko bilang asawa ng CEO. Auntie, ako po si Yinuo. Huwag po kayong makinig sa mga pinagsasabi nila. Itong si Jiang Zhao Zhao ay kumuha ng isang tao para magpanggap na anak ninyo. At inagaw pa ang posisyon ko bilang asawa ng presidente. Ano ang sinasabi mo? Si Huo Jinghuai ay ang anak ko talaga. Sino pa ba ang papanggapin niya? Kayo? Kayo ba talaga ang may-ari ng kumpanyang Junsheng? Yinuo, ano bang pinagsasabi mo riyan? Baka naman. Pati ang mga nasa kabilang panig ay mga manloloko lang din. Huwag mo naman akong takutin, Yinuo. Hindi maaari. Hindi ako naniniwala. Sigurado akong niloloko niyo lang ako. Siguradong ayaw lang ni Huo Kang ang batang dinadala ko sa aking sinapupunan. Kaya pinagawa niya kayo ng palabas para lokohin ako. Nasaan si Huo Kang? Gusto ko siyang makausap ng harapan. Hindi ako naniniwala sa anumang sinasabi niyo. Yinuo? Sabi mo may nagpapanggap na ako. Sino ba ang walang hiyang iyon? Mahal. Pinsan, anong ginagawa niyo rito? Kung hindi ako pupunta rito, ay uubusin lang ng babaeng ito ang lahat sa kumpanya. Mahal, siya iyon. Siya ang nagpanggap na ikaw. At naghari-harian pa sa loob ng kumpanya. At inapi pa ako. Presidente Huo, habang wala po kayo ay, inapi nila si Yinuo. At naghanap pa sila ng taong magpapanggap na kayo. Hindi ba't parang iniinsulto kayo nito? Tumahimik kayong lahat. Pinsan, maawa naman po kayo. At patawarin niyo na po kami. Kasalanan ko po dahil hindi ko sila nadisiplina ng maayos. Palalayasin ko na sila rito ngayon din. Hindi pwede. Kapag umalis kayo, sino ang magbabayad para sa lugi ng amo ko? Jiang Zhao Zhao. Isa ka lang hamak na empleyado. Naglalakas loob ka pang sumigaw sa harap ng asawa ko. Tsaka, napakarami kong nabasag na gamit, pero wala namang sinasabi ang asawa ko. Kaya sino ka para magsalita? Bakit bang dami mong sinasabi? Manahimik ka. Huo Kang. Talaga bang sinaktan mo ako dahil sa babaeng ito? Huo Kang, kailangan mong magbigay sa akin ng isang makatwirang paliwanag. Pinsan, mali ako.
Naging sakim ako at nagsinungaling? Niloko ko siya at sinabing ako ang boss ng korporasyong Huo. Pakiusap, alang-alang sa ating pamilya. Patawarin niyo na ako sa pagkakataong ito. Pinsan, talagang nagsisisi na ako. Anong sabi mo? Hindi ikaw ang boss? Manahimik ka. Isa ka lang namang GRO. Akala mo ba talaga ay heredera ka? Sa tingin mo ba ay magkakagusto ang isang malaking boss sa isang katulad mo? Nawawala ka na talaga sa katinuan. Huwag kang, ito ba ay ginagawa mo para subukan ako? At isa lang itong palabas, di ba? Sa totoo lang ikaw ang malaking boss. Niloloko mo lang ako, di ba? Tama na. Huwakang. Kung hindi ka magbabayad ng danyos, hahayaan ko na lang ang mga autoridad na humuli sa iyo. Magbabayad ako. Magbabayad ako. Ginoong Xiao, Huo. Ito ang mga pinsala sa ari-ariang idinulot ni Madam Lin. Ang kabuuang halaga ay 160 milyong piso. Magbabayad po ba kayo sa pamamagitan ng card o scan? Hindi lang iyan. Sinira rin niya ang proyekto ng aming kumpanya. Kasama si Presidente Liu ng resort. Kailangan niya ring bayaran ito. Pinsan, hindi ba parang masyadong malaki ito? Maaari bang bawasan ng kaunti? Ang lahat ay depende sa desisyon ni espesyal na asistente Jiang. Wala ni isang kusing ang mababawas. Ang babaeng ito ay panay problema lang ang idinudulot. Hindi kita tutulungang magbayad kahit isang sentimo. Huwakang, dinadala ko ang anak mo. Hindi mo ako maaaring pabayaan. Pinsan, pamilya naman tayo at buntis din siya. Baka pwedeng palampasin nyo na lang siya. Boss, bakit ang pamilya mo ay mayroon ding ganitong walang hiyang kamag-anak? Lahat naman ng pamilya ay may kani-kaniyang problema. Ang babaeng ito ay itinuring akong kabit, pinahirapan ako ng napakatagal, pininsala pa ang interes ng kumpanya, at maging ang pisikal at mental na kalusugan ng mga empleyado. Ang 160 milyong pisong ito ay hindi maaaring mabawasan kahit isang sentimo. Isa ka lang namang katulong. Anong karapatan mo na magdesisyon para sa pinsan ko? Dahil sa kapangyarihang ibinigay ko sa kanya. Dito sa loob ng kumpanya, si espesyal na asistente Jiang ay maaaring magdesisyon sa kahit anong bagay. Sa pamamagitan ng kapangyarihang ibinigay ko sa kanya, sa loob ng kumpanya. Ang espesyal na asistente Jiang ay maaaring magdesisyon sa kahit anong bagay. Sige, magbabayad ako. Magbabayad ako. Hindi na ako tatawad. Hindi na ako tatawad. Dito po tayo. Salamat sa inyong dalawa sa pagpunta rito. Dahil magbabayad naman si Huokang, ay hindi na namin ito itutuloy. Sige. Hinto. Sinabi ko bang maaari na kayong umalis? Tagapamahalali. Kunin mo ang aking golf club. Opo. Pinsan, ano ang ibig sabihin nito? Hindi ba't nagbayad na ako ng pera? Tapos na tayo sa usaping utang? Ngayon naman ay pag-usapan natin ang ating personal na problema. Sinaktan ng babae mo ang babae ko at ininsulto pa siya na kabit daw siya. Bakit mo sinasabi ang mga ganyang bagay? Paano mo nasabing babae mo ako? Ano? Hindi mo ako pwedeng saktan? Buntis ako. Hindi ako nananakit ng buntis. Pero hindi rin kita palalagpasin. Huwakang. Siya ang babae mo dahil hindi siya pwedeng saktan. Ay ikaw na lang ang humalili. Madudumihan lang ang kamay ko kapag sinaktan ko siya. Kaya ikaw na ang gumawa. Nandito na tayo sa bahay. Sa wakas ay natauhan ka na rin? Ano ba ang iniisip mo sa buong biyahe? Na masyado kang nalibang? Wala lang iyon. Kaya naman,
Handa ka na bang bigyan ako ng sagot? Jiang Zhao Zhao. Gusto kita, pwede ka bang maging girlfriend ko? Paano nila nagawang bugbugin ka ng ganito? Dahil ito sa iyo. Hindi lang kailangan magbayad ng utang mo, kundi kailangan ko ring mabugbog para sa iyo. Sino ba ang nagsabi sa iyong magsinungaling na isa kang malaking boss? Ako, nagsinungaling sa iyo? Nagawa mo pang ang gumawa ng gulo sa kumpanya at nangahas ka pang manakit ng tao. Kasi dala lang iyon ng bugso ng damdamin, kaya nasaktan ko lang siya ng konti. At saka, pinsan mo siya. Pero dahil lang sa isang maliit na assistant, ay pinabali niya ang mga binti mo. Napakawalang puso niya talaga. Hindi ka na nga nagsisisi sa ginawa mo. Nagawa mo pang mamiloso po at mangudyok. Ang sakit ng tiyan ko. Kuwo Kang, dala ko ang anak mo. Ganito mo lang ba ako itatrato? Anak ko, wisit, baog kaya ako. Ayaw ko sana makipagtalo sa iyo kanina. Pero gagamitin mo pa iyan para takutin ako. Jiang Zhao Zhao. Gusto kita, pwede bang maging girlfriend kita? Nakakainis talaga. Ayaw na ayaw kong makipagrelasyon sa boss ko. Sa kumpanya ay kailangan ko ng magpakapagod na parang kalabaw. Pagkatapos pag-uwi sa bahay ay kailangan pa siyang harapin. Napakatakot iyon. Bakit naman niya ako magugustuhan? Hey, boss. Ano ang almusal natin ngayong umaga? Nakalimutan ko na bumalik pala ako sa sarili kong bahay. Magnanakaw. Ang lakas ng loob mong pagnakawan ng bahay ko. Lagot ka sa akin! Magnanakaw? Lagot ka. Boss? Bakit kayo nandito? At saka, bakit nasa inyo ang susi ng bahay ko? Narito ako para dalhan ng almusal ang isang biik. At ang tungkol sa kinalalagyan ng spare key nyo, hindi ba't ikaw ang nagsabi sa akin? Hehe. Hehehehe. Pasensya na po, boss. Nakalimutan ko lang talaga. Akala ko, kanina ay may magnanakaw lang. Sige na. Gagamutin ko muna ito saglit, kumain ka na muna ng almusal. Pagkatapos, sumama ka sa akin sa opisina. Bawal tumanggi. Kundi, ay babawasan ko ang sahod mo. Ginoong Liang, pakihinto lang po sa kanto sa harap. Maglalakad na lang ako papuntang opisina. Zhao Zhao, iniiwasan mo ba ako? Hinding-hindi po. Natatakot lang ako na baka may makakita sa atin at magkaroon ng maling akala. Ginoong Liang, itigil mo ang sasakyan. Hehe. Zhao Zhao, nagbabago pa ang kulay ng mukha mo? Namumula at nangingitim, may boyfriend ka na ba? Hindi ako nakikipag-date. Huwag kang magsalita ng ganyan. Paano naman mangyayari iyon? Natatakot lang ako na baka makita ng iba at mag-isip sila ng mali.
Ginoong Liang, itigil mo ang sasakyan. Halatang napakamahal nito. Hindi ko ito matatanggap. Jiang Zhaozhao. Noong binigyan kita ng singsing ay tinanggihan mo. Maiintindihan ko pang pinag-iisipan mo pa ito. Pero ang pagbibigay ko ng bracelet na ito ay tanda na nililigawan kita. Kaya pakiusap, wag mo akong tanggihan. Pwede ba? Siya ba? Hahalikan ba niya ako? May lipstick ka sa labi? Pupunasan ko lang. Noong ipinikit mo ang iyong mga mata kanina, ano sa tingin mo ang gusto mong gawin ko? Wala naman. Tama ang hinala mo. Napakatuso talagang lalaki nito. Sabi mo pa na hindi ka nakikipag-date, pero nakikita ko ngayon na sobrang saya at nagliliwanag ang mukha mo. Uy, yung nanggugulong si Lin Yinuo, hindi na ba siya babalik? Sa nakikita ko ngayon sa naging asal ni Lin Yinuo noon, akala ko talaga ay siya ang asawa ng boss. Tama ka. Noong pagkakataong iyon ay naisip ko pa kung bakit ang pangit ng panlasa ng boss na ito. Pero ang lakas talaga ng loob niya na nagawa pa niyang magpanggap na asawa ng boss. Sa panahon ngayon, kung gaano kalaki ang iyong pangarap, ganoon din kalaki ang mundong gagalawan mo. Kasalanan mo ang lahat. Nawala ang anak ko. At talagang kung sino pa ang pinag-uusapan ay siya ring pagdating. Nawala man ang anak mo, hindi naman ako ang may kasalanan niyon. Bakit mo ako kinahaharap ngayon? Kung hindi dahil sa pinabayad mo sa akin ng ganoon kalaking pera, hindi sana ako sasaktan ni Huo Kang. Sinaktan ka ni Huo Kang? Puntahan mo siya. Dahil pa rin ito sa iyo. Kaya nawala ang anak ko dahil sa pananakit niya. Dapat mo akong bayaran. Ako? May sakit ba siya sa utak? Lin Yinuo, kung may sakit ka, pumunta ka sa ospital. Huwag kang gumawa ng eksena rito. Kapag hindi ka pa umalis, tatawag na ako ng guard para paalisin ka. Sige. Jiang Zhaozhao, kung hindi maganda ang buhay ko ngayon, sisiguraduhin kong hindi rin magiging maganda ang sa iyo. Noong niloloko pa ako ni Huo Kang, kasabwat ka rin doon. Kung hindi mo ako sadyang niloko, paano ako magtitiwala sa maling tao? Hindi ako aalis dito hanggat hindi nyo ito nare-resolba. Tita. Naglakas loob ka pa talagang pumunta rito? Tita, ayos lang po ba kayo? Siya. Ayaw talagang umalis at kanina pa nang gugulo rito. Lin Yinuo, wala ka bang pambayad ng utang? Oo nga. Balak ko talagang hindi magbayad. Anong magagawa mo? Wala akong magagawa sa iyo. Pero ang pulis meron. Magre-report ka sa pulis? Sige lang. Kung susubukan mong magsumbong, papatayin kita at gagawin kong bahay ng lagim ang lugar na ito. Sige. Hindi ako magsusumbong. Kumalma ka lang at ibaba mo ang kutsilyo. Jiang Zhaozhao. Tuwang-tuwa ka siguro ngayon, no? Yinuo, kaysa magwala ka rito, magtrabaho ka na lang para pambayad ng utang, hindi ba? Magbayad? Wala na akong kahit ano ngayon. At gusto mo pa akong pagbayarin? Papatayin kita. Papatayin kita. Wag. Lin Yinuo, anong gagawin mo? Zhao! Naasikaso na ba ang lahat ng mga tao? Ang lahat ng mga taong nanakit kay Binibining Jiang ay naasikaso na po. Dinala na sina Liu Lan,
at Xiaowan sa kawanihan ng pagpapatupad ng batas. Tungkol naman kay Lin Yinuo, alinsunod sa iyong utos. Binuhusan siya ng malamig na tubig para magising at manatiling gising. Bantayan mo siya? Huwag mo siyang hayaang mamatay ng ganoon kadali. Sa huli ay itapon mo siya sa lugar ng bitayan. Opo. Huo Jinghuai, bakit ngayon ka lang dumating? Jiang Zhao Zhao? Gusto kita, maging girlfriend na kita. Zhao Zhao. 4 na araw na ang nakalipas, hindi ka pa ba sapat na nakatulog? Kung sapat na ang tulog mo, ay gumising ka na? Pwede ba? Hindi mo pa ako sinasagot. Kung payag ka bang maging girlfriend ko? Sino iyan? Nasaan ako? Zhao Zhao? Naparusahan na ang lahat ng mga taong nanakit sa iyo. Kaya bilisan mong gumising. Pwede ba? Huo Jinghuai, Zhao Zhao? ang ingay mo naman. Sabihin mo nga, paano kung isang araw, maging sobrang pangit ko? Magugustuhan mo pa rin ba ako? Jiang Zhao Zhao? Pakinggan mong mabuti ang sasabihin ko. Kahit na maging isang dung beetle ka pa balang araw. Gusto pa rin kita. Talaga? May nabasa akong libro noon. Ang pamagat ay, paano kung maging isang dung beetle ako? Hindi mo lang alam kung gaano katawa-tawa ang kwento nito. Zhao Zhao. Ako, Huo Jinghuai? Kung hahayaan pa. Kitang masaktan muli? Magiging dung beetle na lang ako. Ginoong Liang, anong nangyari sa'yo? Bakit nagmamadali ka? May humahabol ba sa iyo? Itong si Dra. Yan. Talagang masyado siyang nakadikit sa akin. Aba, mukhang sinuswerte ka sa pag-ibig. Balita ko ay isa siyang napakagandang babae. Ginoong Liang, lumabas ka na diyan ngayon din. Ikaw na pagkatapos makinabang, ay ayaw nang managot, napakawalang hiya mo. Anong pinagsasabi mo tungkol sa akin? Nangyari na ang dapat mangyari. Ginoong Liang, kunwari ka pa? Hay nako. Hoy, Baby? Sabihin mo nga, siya ba ang mas gwapo o ako? Siyempre. Ang boyfriend ko ang pinakagwapo sa lahat.